Kamusta mga kapatid ko? Naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapa sa inyo ngayon at sa inyong buong pamilya ngayon at magpakailanman. Amen. Ako si Pastor Antonio Jr. Masaya ako ngayon mga kapatid dahil muling makikipag-usap ang Diyos sa atin. Ikaw na nakakakilala na sa channel na ito, alam mo na araw-araw akong gumagawa ng panalangin sa umaga at pati na rin ng panalangin sa gabi. Pero para sa iyo na hindi nakakasubaybay sa mga video tuwing hapon, alas 12:30 ng hapon mga kapatid, lagi akong nagdadala ng revelasyong ibinibigay ng Diyos tuwing ako'y nananalangin sa madaling araw. Nagbabahagi rin ako ng patotoo at naging pagpapala ito. Tingnan mo, iyan ang mga patotoo na kapag narinig mo, matagal mong iniisip. Ang sarap, di ba? Pinapalakas nito ang pananampalataya at espiritual na buhay natin. Kaya iniimbitahan din kita, araw-araw, alas 12:30 ng hapon. Hanapin mo lang dito sa YouTube si Pastor Antonio Jr. o kaya naman, i-click mo lang ang notification na matatanggap mo sa cellphone mo. Ayos ba mga kapatid? Malakas ang nararamdaman ko ngayon na magsalita tungkol sa mga bigat na madalas nating dala, lalo na yung may kinalaman sa pamilya, kahit hindi naman kailangan. Minsan mapapansin mo na parang ikaw ang nagbabayad ng utang na hindi naman sayo. At hindi lang pera ito mga kapatid. Alam ko marami rin ang nakakaramdam nito. Ang mga utang na magulang ay pasan ng mga anak. Maaaring kulang sa kaalaman ang mga magulang sa pag-manage. O paulit-ulit lang ang mga problema ng pamilya sa bawat henerasyon. Kaya, huwag mong sisihin ang iyong mga magulang. Huwag mong sisihin ang ibang tao. Tumingin ka sa sarili mo at sa Diyos at itanong mo sa Panginoon, paano ko po malulutas ang sitwasyong ito? Alam niyo ba kung bakit mga kapatid? Akala natin may mga bagay na kayang ayusin ng panahon na habang lumilipas ito, gaganda rin ang lahat. Kapag inisip mo ang buhay mo, lampas 40 taon ka na, pero parang wala ka pa ring nararating o umaasenso sa mga relasyon mo. Kaya kailangan mo nang magmuni-muni. Baka inuulit mo lang ang siklo ng mga magulang mo o ng mga tao sa paligid mo o ng mga kapatid mo. Mga kapatid, kailangan nating suriin ang sarili natin araw-araw dahil ang siklong ito pwedeng maulit pero pwede rin namang maputol at ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano mo mababasag ang siklong ito. Ikwento ko rin dito ang tungkol kay David na siguro hindi pa alam ng karamihan sa inyo dahil nga sa Biblia naman ito. Libu-libong kwento, libu-libong pangyayari. At kung hindi tayo magiging mapanuri, may mga detalye tayong mamimiss. May ilang detalye sa salita ng Diyos na makapangyarihan at siguradong kayang baguhin ang buhay natin. Kaya, ang kwento ni David, makakalaya ka dito sa mga gapos na pumipigil sa iyo, maging espiritual man o emosyonal na gapos, di ba? Ang daming tao ang dumadaan sa krisis, sa hirap ng pakikitungo sa iba, at pati na rin sa mga problemang pinansyal. Siyempre mga kapatid, hindi na tayo babalik sa nakaraan. Ayokong masyado kang ma-fixate sa mga nangyari noon. May mga tao, mga kapatid, na gustong malaman ang ginawa ng kanilang lolo sa tuhod ng kanilang lolo at masyado silang natutuon doon. Sabi nga sa Biblia, kapag tayo ay na kay Kristo, tayo ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan mo, lahat ay naging bago na. Gayunpaman mga kapatid, mahalaga ring malaman na bawat isa sa atin ay nagtatanim ng binhi sa buhay. At may mga bagay na hindi natatapos sa pagtatanim lang nito. Habang namumunga ang binhi, dumarating din ang mapapait na bunga. Marahil ikaw ngayon ay naghihirap dahil sa mapapait na bunga sa iyong buhay at pamilya. Kaya napakalakas ng mensaheng ito mga kapatid, habang ako'y nagmumuni-muni sa talatang ito sa Biblia. Napansin ko ang ilang humahadlang sa buhay mo. Sana panoorin mo hanggang dulo ang video na ito. Pagkatapos ay ipagdarasal kita, pati ang iyong tahanan at mga kapatid. Sobrang saya ko na makita ang mga komento. Grabe, ang daming tao ang napagaling mga kapatid. Diyos, napakaganda at alam kong hindi ito dahil sa amin, kundi dahil lang kay Jesus. Dahil sabi sa Biblia, ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. At ito rin ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapalaya at nagpapagaling sa atin. Sabi ni Jesus, malalaman ninyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. Kaya normal lang na mapalaya ka habang nakikinig sa mga panalangin dito. Dahil bawat panalangin ay may salita akong nagbibigay ng pananampalataya sa iyong puso. Amen? Ayon sa Biblia, hindi natin mapapasaya ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. At ang pananampalataya ay nabubuo sa puso natin mula sa Kanyang salita. Hindi sapat ang ipagdasal lang kita,
kailangan din kitang turuan tulad ng ginagawa ni Jesus na laging nagtuturo sa mga tao. Habang mas marami kang salita, mas tumitibay ka at napupuno ng magagandang bagay ang isipan mo, di ba? Ang awit bilang isa, ang unang awit sa Biblia, ay nagsasabing mapalad ang mga nagbubulay-bulay araw at gabi sa salita ng Diyos. At dahil doon, lahat ng kanilang ginagawa ay nagtatagumpay. Kahit tagtuyot, patuloy silang namumunga at hindi nalalanta ang dahon dahil nakaugat sila sa agos ng buhay na tubig, na siya ang Panginoong Hesus. Hallelujah! Kaya, sisimulan na natin ang mensahe. Gusto ko lang hilingin sa iyo na mag-subscribe sa aking channel. Ikaw na bago pa lang dito, nais kitang batiin ng maligayang pagdating at hilingin na mag-subscribe ka. I-click mo lang ang button sa ibaba ng video. May kampanilyang lalabas sa tabi. Mahalaga ito, pero madalas hindi ito naklik ng tao. I-click mo na at piliin ang lahat para hindi mo ma-miss ang mga next kong video. Ayos ba? Simulan na natin mga kapatid. Madalas, sobrang nakakabit tayo sa mga tao sa paligid natin at hindi natin napapansin ang laki ng masamang impluwensya nila sa buhay natin. Kapag pamilya na ang usapan, naaapektuhan ang emosyon natin dahil mahal natin sila at ang mga tao sa paligid natin. Siyempre, may mga tao talagang may malalalim na sugat, di ba? Kasi iniwan sila ng mga magulang nila o inabuso sila. Kaya natural lang na makaramdam ng sama ng loob ang mga taong ito kapag naaalala nila ang pamilya. Pero sa pangkalahatan, mahal ng mga tao ang kanilang pamilya at dahil dito, naaakit nila sa kanilang sarili ang mabubuti at masasamang bagay. Dahil iniisip nila na kapag binali nila ang siklo at nagpasya silang gumawa ng isang bagay na talagang bago, talagang kakaiba, para bang niloloko nila o tinataksil ang mga taong mahal nila. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakokontento na lang. Maraming tao ang nauuwi sa pag-uulit ng parehong siklo, ng parehong mga pagkakamali ng mga tao sa kanilang pamilya. Kaya mga kapatid, binasa ko ang talatang iyon dahil tumimo talaga sa akin. Sigurado akong makakatulong ito sa iyong pananampalataya. Magbabahagi ako ng kwento mula sa Biblia mga kapatid na parang eksena sa pelikula. Nakakamangha ang lalim ng kwentong ito at ipinapakita kung paano naaapektuhan ng mga desisyon noon ang kasalukuyan. Ang kwentong ito ay nasa ikalawang aklat ni Samuel. Na tungkol kay Dabi, ang kwentong ito ay nasa ikalawang aklat ni Samuel. Ikinukwento sa Biblia na noong panahong iyon, si Dabi ay isa ng napakaranasang hari. Mahal na mahal siya ng mga tao at siya ay isang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Ngunit bigla na lang, nagkaroon ng isang matinding krisis na tumama sa Israel. Dumating ang taggutom mga kapatid, na tumagal ng 1, 2 taon at papasok na sa 3 taon. Pero wala pa ring palatandaan na matatapos ito. Maiisip mo ang pagkadesperado ng mga tao, ng mga ina na hindi kayang pakainin ang kanilang mga anak, ng mga ama na hindi makapagbigay ng kabuhayan sa kanilang pamilya. Mga kapatid, tuyo ang lupa, namamatay ang hayop at umiiyak ang bata sa gutom. At si David, dahil isa siyang mabuting tao, isa siyang mabuting leader, hindi lang niya iniisip ang sarili niya, kundi nag-aalala rin siya para sa mga tao at hindi lang siya nanood sa trahedya. Ginawa niya ang dapat gawin ng Kristiyano kapag may problema. Nanalangin at hinanap ang mukha ng Panginoon mga kapatid. Nagtanong siya ng ganito, Diyos, bakit ito nangyayari sa iyong bayan? At ang sagot ng Panginoon ay nakakagulat. Ito ay isang malaking babala sa atin mga kapatid. Tingnan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ikalawang Samuel 21:1, ganito ang nakasulat. Noong panahon ni David, nagkaroon ng 3 taong taggutom. Humingi siya ng gabay sa Panginoon at sinabi ng Panginoon, nangyari ang taggutom dahil si Saul at ang kanyang pamilya ay may kasalanan sa pagpatay sa mga Gibeonita. Mga kapatid, pag-isipan ninyo, nang dumating ang taggutom, patay na noon si Saul, ang unang hari ng Israel. Matagal na siyang patay at wala na sa kasaysayan. Pero nananatili ang kanyang kasalanan na may matinding epekto sa henerasyong walang kinalaman sa issue. Pero pastor, ano ang kwento tungkol sa mga Gibeonita? Ano ang mabigat nilang kasalanan? Makinig kayo mga kapatid, ipapaliwanag ko. Noong panahon ni Josue, na pumalit kay Moises, maraming siglo na ang lumipas. Noong pumasok ang Israel sa lupang pangako, isa ang mga Gibeonita sa mga nakatira roon. Natatakot silang malipol dahil alam nilang saan man pumunta ang Israel. Binibigyan sila ng Diyos
ng tagumpay para masakop ang mga lupaing iyon. Kaya naging tuso sila at nagkunwaring manlalakbay mula sa malayong lugar para hindi mapatay. Kaya sinuot nila ang pinakaluma nilang damit at nilagay ang mga amag na tinapay sa mga sisidlan at basket. Sinabi nila ito, "Maawa kayo sa amin dahil galing kami sa isang napakalayong lugar at wala na kaming makain. Malapit na kaming mamatay. Gusto naming makipagkasundo sa inyo." Mga kapatid, noong oras na iyon, si Josue at ang mga pinuno ng Israel ay hindi nagtanong sa Panginoon kung ito ay bitag o panlilin lang, mga kapatid. Basta silang nakipagkasundo, gumawa ng panunumpa sa pangalan ng Panginoon at ang panunumpang iyon ay napakasagrado, hindi pwedeng sirain. At ang kasunduang iyon na ginawa nila ay para hindi sila kailanman mapuksa. Matapos gawin ang kasunduan, nagalit ng husto ang mga tao sa mga rehiyon. Galit na galit sila sa mga Gibeonita at tinanong, "Bakit kayo nakipag-alyansa sa Israel? Ngayon, kayo ang aming hahabulin." Alam mo ba ang nangyari? Ngayon, kailangang ipagtanggol ng Israel ang laban ng mga Gibeonita, kaya mula noon, pinarangalan nila ang sumpang ginawa sa mga Gibeonita. Pero mga kapatid, lumipas ang panahon at si Haring Saul ang naging hari. Sa bahagi ng kanyang paghahari, nais niyang ipakita na siya ay makadiyos. Gusto niyang pasayahin ang iba at ipakita ang tapang at lakas niya. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Sinira niya ang sagradong tipan na iyon, mga kapatid. Sabi sa Biblia, inusig niya at sinubukan niyang lipulin ang lahat ng Gibeonita, isang bayan na nasa ilalim ng proteksyon dahil sa isang sumpa na pinanghawakan na ng Diyos. Nilapastangan ni Saul ang salita ng Israel at mas malala, pati ang pangalan ng Diyos na ginamit sa sumpa. Ano ang nangyari pagkatapos? Namatay si Haring Saul at inilbing siya. Ngunit nanatiling bukas ang utang ng kanyang kasalanan sa espiritual na mundo. At dumating ang paniningil makalipas ang ilang taon bilang matinding taggutom. Tinuturuan tayo nito, mga kapatid, ng mahalagang bagay. Dapat nating maintindihan ang takbo ng espiritual na mundo. Ang kasalanang hindi pinagsisihan o inayos ay hindi namamatay. Nag-iiwan pa rin ng bakas. Naiintindihan mo? Parang espiritual na utang ito na pwedeng makaapekto sa mga anak, apo, o buong bansa. Magsabi tayo ng totoo, mga kapatid. Ilang pamilya ngayon ang namumuhay sa ilalim ng mga siklo ng kahirapan, ng mga sakit, ng diborsyo, ng bisyo, at hindi nila maintindihan kung bakit. Sila ay nagsusumikap, nagtatrabaho, nagdarasal. Marahil alam mo rin ito dahil nangyayari rin sa iyo. Parang may di nakikitang puwersang humihila sa iyo paatras, di ba? Minsang lumapit sa akin ang isang binata at sabi niya, "Pastor, di ko maintindihan ang nangyayari sa akin. Parang tuwing uunlad na ako at makakaalis sa comfort zone, magsisimula na rin akong kumita ng pera. Parang may biglang humihila ng basahan sa ilalim ko. O pastor, ano po ang dapat kong gawin?" Naitanong ko tuloy, "Kapatid, kamusta ang pamilya mo? Ganyan din ba sila?" Sabi niya, "Pastor, hindi kayo maniniwala, ang tatay ko, ang lolo ko, hindi sila lubusang umunlad dahil laging nasasangkot sa kasalanan at walang tunay na lumalapit sa Diyos. Kaya sinabi ko sa kanya, simulan mo sa sarili mo, magsisi sa kasalanan, humingi ng tawad at hilingin sa Diyos na basagin ang lahat ng sumpa at daan para sa kaaway." Kapatid, alam mo ba ang nangyari? Lumipas ang mga 2-3 buwan, nalaman ko na sa kasamaang palad yung lalaking iyon ay nakulong. Tama yun. Nagulat talaga ako kasi akala ko nagbago na siya, pero hindi pala. Siya pala, sa totoo lang, nagnakaw ng ilang bagay at nauwi siyang makulong. Gaya ng magulang at lolo't lola niya, lagi rin silang sangkot sa ilegal na gawain. Kaya, mga kapatid, madalas ang problema ay hindi sa kasalukuyan, kundi sa pintong nabuksan noon sa nakaraan. Sa isang paglabag sa kasunduan at kawalang katarungan ng ninuno na hindi na itama sa Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, ilang pamilya ang magkakaaway ngayon? Ganyan sila, magkakahiwalay na, wala nang pagmamahalan o kapatawaran. Mga kapatid, ang lungkot nito. Baka iniisip mo ngayon, "Pastor, ibig bang sabihin nito ay magdurusa ako dahil sa kasalanan ng aking mga magulang o lolo't lola?" Para sa akin, hindi ito makatarungan, mga kapatid. Naiintindihan ko ang ganyang pakiramdam. Pero gusto kong malaman mo na hindi dito nagtatapos ang kwento sa sumpa. Ikukwento ko dito ang nangyari kay David at sa mga taong iyon para maintindihan mong may solusyon. Kung kinakausap ako ng Diyos ngayon para dalhin ito sa iyo,
Ibig sabihin, gusto ka niyang palayain. Ayaw niyang mabuhay ka sa isang siklo ng kahirapan, siklo ng pagtataksil at iba pang masasamang bagay. Amen? Naiintindihan mo ba ang mensahe? Kung oo, i-comment mo, kinakausap ako ng Diyos para ma-encourage din ang iba. Makinig lang sa kwentong ito. Alam mo ba ang nangyari? Mga kapatid, lumapit si David sa Diyos at ipinakita ng Diyos ang problema. Sinabi niya na ito ay dahil sa kasalanan ni Haring Saul at noon ay naging napakababang loob si David. Tinawag niya ang mga Gibeonita at tinanong kung paano maitama ang kasalanan. Mga kapatid, ayon sa Biblia, mahirap ang kanilang sagot. Hindi nila hiningi ang ginto o pilak, kundi katarungan sa paglabag sa kasunduan. Gusto nilang si David ang magbayad ng utang na iniwan ni Saul dahil marami siyang pinatay, mga kapatid. Kaya hiniling nila na ipapatay ang mga inapo ni Saul. At kung ipag-uutos iyon ni David, dahil siya ang hari, maaari niyang ipagawa o hindi ipagawa iyon. Kung gagawin niya iyon, muling maibabalik ang kapayapaan. Kaya, mga kapatid, sumangguni si David sa Panginoon na unawaan ang bigat ng nabaling sumpa at tinugon ang kahilingan. Mayroong gawa ng pagsisisi na kapag bumalik ka sa Diyos at inamin ang iyong pagkakamali, ito rin ay pagbabalik o pagbayad. Dahil si David, bumalik siya sa mga taong nasaktan na puno ng galit ang kanilang mga puso at sinubukan niyang ayusin ang pinsala. Sa parehong paraan, paano mo ito maayos sa iyong buhay? Nagsisimula ang lahat, mga kapatid, sa kababaang loob. Tulad ni David, ang tapang na umamin ng pagkakamali kahit hindi mo kasalanan. Amen? Si David, mga kapatid, hindi naman niya kailangan gawin iyon, pero alam niyang may mga nasaktan at sugatan. Alam niyo ba kung ano nangyari nang makipagkasundo siya sa kanila? Ang langit ay nabuksan para sa Israel. Aleluya! Muling pinakinggan ng Diyos ang mga panalangin ng mga tao. Muling tinugon ng Diyos ang mga panalangin nila para sa kanilang lupain at bumalik ang ulan. Aleluya! Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Mahal kong kapatid na lalaki at kapatid na babae. Walang sumpa ang tatagal sa kapangyarihan ng Diyos kapag siya ay panig sa iyo. Pinatawad ang kasalanan mo at dininig ang panalangin mo. Aleluya! Nagsisimula ng magbukas at umagos ang lahat, mga kapatid. Marahil nandito kayo ngayon dahil galing kayo sa isang magulong tahanan, isang hindi maayos na pamilya, isang komplikadong tahanan. Pero si Jesus, inilalagay ka niya sa pamilya ng Diyos. At kapag naging anak ka ng Diyos, doon nagsisimula ang isang bagong lahi. At ngayon, sa espiritual na mundo, ikaw ay pinagpapala at dumadaloy ito sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Amen? Ipagpapatuloy natin ang mensahe dito. Dahil sa tingin ko napakahalaga na magdala ako ng isa pang aral. Pero pagkatapos nito ay magdadasal na tayo. Ayos lang ba? Kaya pakiusap, huwag umalis dahil gusto kong dalhin kayo sa panahon ni Jesus noong siya ay narito sa lupa. Noon, matibay ang paniniwala ng mga tao na bawat sakit at pagdurusa ay direktang parusa dahil sa kasalanan, maging ng mismong tao o ng kanyang magulang. Isang araw, dumaan sina Jesus at mga disipulo sa lalaking bulag mula pagkasilang, dala pa rin ng mga disipulo ang ganoong kaisipan. Itinanong nila ang tanong na nasa puso ng lahat. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa Juan, Kabanata 9, talata 2 at 3. Nagtanong sila, Guro, bakit ipinanganak na bulag ang taong ito? Dahil ba sa sarili niyang kasalanan o sa kasalanan ng kanyang mga magulang? At sumagot si Jesus, wala sa dalawa. Nangyari ito upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Kita niyo mga kapatid, napakaganda. Si Jesus ang nagputol ng siklo. Sabi niya, tigilan niyo na ang paglingon sa nakaraan at pagsisi. Tumingin kayo sa hinaharap at sa gagawin ng Diyos ngayon. Sa oras na iyon, kaya pinagaling ni Jesus ang bulag mula pagkasilang. Mga kapatid, hindi lahat ng pagdurusa ay dahil sa minanang kasalanan. Okay, minsan ang laban mo, ang sakit mo, ang sitwasyong yan na hindi mo maintindihan. Iyan ang sandaling inihanda ng Diyos para ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa paraang di pa naririnig ng iba. Mga kapatid, ang sakit mo ay maaaring maging pinakamalaking pangaral at patotoo mo. Madalas kong ibahagi ang aking patotoo dahil naniniwala akong kung nagawa ng Diyos sa akin, kaya rin niya itong gawin sa iyo. May mga ina na lumapit at nagsabi, Pastor, dahil sa iyong patotoo, nagsimula ulit akong manalangin para sa anak kong nalulong sa droga. Dahil mga kapatid, pinalaya ako ng Diyos mula sa droga, kasalanan, pornografiya
at napakaraming masasamang bagay, pati na rin sa kasinungalingan, di ba? Dahil ang kasinungalingan ay isang kapahamakan. Mga kapatid, humahantong ito sa mas maraming kasinungalingan na walang katapusan. Kaya, mga kapatid, hayaan ninyong ipaliwanag ko lang ang isang bagay dito bago tayo manalangin. Ang kasalanan ay maaaring magdulot ng mga kahihinatnan na umaabot sa iba't ibang henerasyon, gaya ng nakita natin kay Saul. Ipinapakita ni Jesus na walang pamana, sumpa, diagnosis, o pagkakamali ng nakaraan ang may huling salita sa iyong kapalaran. Ang Diyos ang may huling salita. Mga kapatid, kaya niyang baguhin ang iyong buhay ngayon at gawing tawa ang iyong pagluha. Ang iyong kakulangan ay kayang gawing kasaganaan. Kaya niyang alisin ang pagkabulag at bigyan ka ng malinaw na pananaw. Mga kapatid, ang lugar kung saan nabubura ang utang na iyan ay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ang dugo ni Jesus, doon iyon ibinuhos. Para ikaw ay mapatawad. Para lahat ng sumpa ay mabasag. Para lahat ng salitang kabiguan sa buhay mo ay mabuwag sa pangalan ni Jesus. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Hanapin mo ang mukha ng Panginoon. Lumapit ka at sabihin, Diyos, siyasatin mo ang aking buhay, pamilya at kwento. Kung may puwang o utang sa nakaraan na nakaapekto sa kasalukuyan ko, ipakita mo sa akin, Panginoon. Gusto kong makita ito, Ama. Sa sandaling ito, naniniwala akong ang dugo ni Jesus ay naghuhugas, nagpapadalisay at bumabasag sa lahat ng kasamaan. Magdarasal tayo ngayon sa sandaling ito sa ganitong paraan. Ayos ba? Dudurugin ng Diyos ang lahat ng kasamaan. Masaya ako na nakarating ka hanggang dito. Mga kapatid, hinihiling ko rin na ipasa ninyo ang panalangin gagawin natin mamaya dahil marami ang nangangailangan. Makinig ng salita ng pagpapala nang hindi bumabalik o binabanggit ang relihiyon o simbahan. Mga kapatid, dito sa aking channel, mayroon akong mahigit 8,000 video. Mga kapatid, matagal na akong nangangaral dito sa internet. Ito ay isang tawag na ibinigay sa akin ng Diyos mula pa noong 2013. Mga kapatid, hindi ako nagsalita tungkol sa relihiyon o iba pa, kundi ebanghelyo lang dahil iyon ang kailangan ng tao. Kaya huwag kalimutang ibahagi ito. Magdasal tayo at naway sirain ng Diyos ang masamang siklo sa buhay mo. Aleluya, Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa napakamakapangyarihang salitang ito. Ang salitang ito. Ngayon, Diyos ko, nagdala ka ng liwanag sa aming isipan at puso at patuloy naming tinatanggap ang iyong mga biyaya na ipinagkaloob mo ngayon. Ama, hinihiling ko po na ang iyong katotohanan ang magpalaya sa iyong bayan. Madalas, Panginoon, kami ay dumaranas ng mga laban na di namin alam ang pinagmulan at di ramdam ang bigat pati ang masasamang dumarating sa amin. Ngayon, Panginoon, ipinapakita mo sa amin na may espiritual na ugat ang marami sa aming mga laban. Diyos, lumalapit kami sa iyo nang bukas ang puso gaya ni David na humiling ng iyong gabay at hinanap ang iyong mukha. Ama, sa ngalan ni Jesus, namamagitan ako ngayon para sa buhay ng bawat nakikinig sa akin. Panginoon, alam mo ang kwento ng bawat pamilya. Alam mo ang mga sakit, ang mga laban, ang mga siklong paulit-ulit na nangyayari. May mga taong paulit-ulit na dumaranas ng kahirapan, Ama, na laging kapos sa pera, tambak ang utang, at palaging nakararanas ng kahihiyan. Panginoon, gaano karaming tao ngayon, aking Diyos, ang paulit-ulit na nagkakasakit, hindi pa gumagaling ay nagkakaroon na agad ng panibagong karamdaman. Minsan, Ama, sobrang tindi ng kahinaan na hindi na makabangon ang tao at hindi rin ito maipaliwanag ng medisina. Aking Diyos, Panginoon, silipin mo ang aming kalooban at tingnan kung may masamang landas o kasalanang di pa namin na ipagtapat. Ilang tao, Ama ko, ngayon ay umiiyak, nagdurusa. Ama, sa kanilang kasal, hindi na nila alam ang gagawin, Ama, dahil madalas, hindi nila alam kung paano pamahalaan ang kanilang relasyon. O Diyos, maawa ka, Panginoon, sa babaeng ito na humihingi ng panalangin para sa kanilang kasal na lalo lang lumalala. Diyos, tulungan mo kami at bigyan ng karunungan upang maging masunurin sa iyong salita, Panginoon. Ito ang ilawan sa aming mga paa, liwanag sa aming mga landas. Panginoon, aking Ama, dama ko ang habag mo sa buhay na ito, sa lalaking ito, aking Ama, na tahimik din nagdurusa at madalas dumaraan sa maraming pagsubok. Para sa marami, binigyan mo na ng asawa, ngunit ang lalaking ito ay patuloy na nakakulong sa pornografiya, prostitusyon, bisyo, depresyon at takot. O Panginoon,
Napakaraming kahilingan, Ama. Ikaw lamang ang makakabali ng mapanirang siklo na ito, aking Ama. Tulad ng kasalanan ni Saul na nagdulot ng parusa sa inosenteng bansa, Diyos, humihingi kami ng tawad, Ama, para sa mga kasalanang hindi namin ginawa. Patawarin mo, Panginoon, ang aming mga magulang, ang aming mga lolo't lola. Patawarin mo, Panginoon, ang aming mga tiyuhin, mga pinsan o Diyos, ang aming mga kapatid, Ama. Madalas silang natutokso, umaani sila ng maraming masasamang bagay, at hindi man lang nila alam kung bakit. Jesus, basagin mo ngayon, Panginoon, ang lahat ng sumpa, idolatriya, mangkukulam, dugong nabuhos, at mga bagay na di namin alam na nangyari sa aming pamilya. Diyos, nagsisisi kami sa ngalan ng aming pamilya, sa ngalan ng aming mga magulang, ng aming mga lolo at lola. Ngayon, Panginoon, sa ngalan ni Hesukristo, binabasag namin ang legal na kapangyarihan ng kasamaan sa aming buhay. Idinedeklara namin na ang sumpa ay nabasag na. Sa krus ng Kalbaryo, nililinis tayo ng dugo ni Jesus. Hinuhugasan tayo ng dugo ni Jesus. Kinakansela ng dugo ni Jesus ang lahat ng utang ng nakaraan. Panginoon, naway pumasok ang iyong liwanag ngayon sa bawat puso at tahanan at ihayag ang mga nakatagong bagay, aking Diyos. Alam ko na marami na dating nasanay sa pagkatalo ngayon ay makakaranas ng kapayapaan, ng kagalakan na hindi pa nila naranasan. Aleluya, Ama. Ako'y nananalangin ngayon para sa mga may trauma mula sa nakaraan, pisikal at psikolohikal na abuso, na si Panginoong Hesus lang ang makakapagpalaya sa kanila. O Diyos, aleluya, Ama, salamat sa ginagawa mo dito ngayon. Ngayon ay araw ng pagpapanumbalik. Ngayon ay araw ng pagbabalik. Araw na inihanda ng Panginoon para wasakin ang lahat ng kasamaan sa buhay ng mga taong ito. Ama, naway ang araw na ito ay manatiling nakatala, Panginoon, sa iyong talaan. Diyos, alam ko na ito ang araw ng simula ng isang dakilang bagay na ginagawa mo sa buhay ng taong ito. Sinusulit ko ang sandali at nilalabanan ang lahat ng karamdaman. Iniuutos ko na ang karamdaman sa katawan na ito ay umalis ngayon sa pangalan ni Jesus. Lahat ng sakit ng ulo, lahat ng migraine, sakit sa likod, sakit sa mga buto, sa ngalan ni Jesus, lumayas ka sa katawang ito. Binabasag ko ang lahat ng kapangyarihan ng kasamaan, kanser, malignanteng tumor, at lahat ng nagpapahirap sa taong ito ng matagal. Akin itong sinasaway sa pangalan ni Jesus, at aking pinalalaya sa kapangyarihan ng makapangyarihang pangalan ni Hesukristo. Aleluya. O, aking mahal na kapatid na lalaki at kapatid na babae, ikaw na nananalangin dito, kasama ko at nais mong ialay ang iyong buhay kay Jesus ng totoo. Kaya sabayan mo ako sa panalangin ito. Ikaw na hindi na makatiis na manatiling nakakulong sa mga siklong ito. Ikaw na nais magkaroon ng masagana at pinagpalang buhay sa lahat ng aspeto, gawin mo ang pangako mo kay Jesus. Ngayon, kausapin mo siya ng ganito. Magsasabi ako ng salita, uulitin mo, okay ba? Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako'y makasalanan at kailangan kita, Jesus. Inilalagay ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang mali at pananakit sa iba. Baguhin at iligtas mo ako, Jesus. Naniniwala ako na namatay ka sa krus sa aking lugar upang bayaran ang aking mga kasalanan. At tinatanggap kita sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinatanggap ko ang iyong kapatawaran, ang iyong kagalingan at ang iyong kaligtasan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at baguhin mo ang aking puso, ang aking kwento at pati na rin ang sa aking pamilya. Maawa ka, Jesus, sa aking mga kamag-anak. Sila ay bulag sa espiritual at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Katulad ng paghipo at pag-abot mo sa akin ngayon, abutin mo rin ang aking pamilya. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. O aking Ama, aking kahangahangang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo para sa sandaling ito. Salamat, Ama, sa buhay na inialay ko sa iyo ngayon. Hinihiling ko ring bigyan mo siya ng lakas ng loob. Tapang para sabihin sa lahat ng tao na siya ngayon ay kay Jesus na. Alisin mo ang hiya, Ama ko. Dahil sinabi mismo ni Jesus na kung hindi natin siya kikilalanin sa harap ng mga tao, hindi rin niya tayo kikilalanin sa harap ng Ama. At ayaw naming mangyari yon. Panginoon, bigyan mo ng tapang ang lalaking ito at babaeng ito na ipaalam sa pamilya nilang sumusunod na sila kay Jesus.
Siya lang ang daan, katotohanan, at buhay. Diyos ko, naway gumawa ka ng isang magandang gawain. Ama, ihanda mo ang iyong bayan, Panginoon, para matanggap nila ang mga inihanda mo at isara mo ang bibig ng mga leon. Naway bigyan mo ng kaligtasan, Ama. May mga tao rito na makakatanggap ng kaligtasan. Kaligtasan mula sa kamatayan, kaligtasan mula sa mga away, kaligtasan mula sa mga kahihiyan. Ibinibigay ng Diyos ang tagumpay sa iyo. Lumakad ka sa kanyang pagpapala. Amen? Luwalhati sa Diyos, mga kapatid. Ngayon, umaasa ako sa inyo na ibahagi ito at inaasahan ko kayong muli sa susunod na video. Naway pagpalain ka ng Diyos ng makapangyarihan, isang mahigpit na yakap.